ang 8 miyembro ng Maute Terror Group kasunod ng mas pinalakas na opensiba ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi City. Ayon kay 2nd Marine Brigade Commander at Joint Task Force Tiger Chief, Brigadier General Custodio Parcon, wala nang kakayahang manlaban ng 8 bandido, kaya sila sumuko sa tropa ng gobyerno. Nabawi na rin aniya ng Philippine Marines ang Barangay Mapandi na isa sa mga sinasabing kuta ng mga bandido. Kasabay nito, pinaalalahanan ni General Parcon ang mga sundalo na mag-ingat sa mga engagement areas, partikular sa mga tinatawag na pintakasi o pag-atake ng ilang Maute sympathizers sa isang komunidad. Sa ngayon ay nasa 50 bandido pa ang patuloy na tinutugas ng Philippine Marines. Inaprubahan na ng Senado ang pagdideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao upang tugunan ang karahasang inihahasik ng teroristang grupong Maute. May report si Joy Gumatay. Sa botong 17-5 pabor sa resolusyong nagpapahayag ng suporta ng Senado sa deklarasyon ng martial law at sa suspensyon ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao, agad na naaprubahan ng Senate Resolution 388 na isinulat at inilaban ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sinundan naman ito ng mainit na debate patungkol sa pagtanggap o pagbasura ng resolusyong naghihimok sa Kongreso na magsagawa ng joint session para sistematikong mapag-usapan kung talaga nga bang kinakailangang mapasailalim sa batas militar ang buong Mindanao base sa kasalukuyang nagaganap na bakbakan sa Marawi City. It is implicit that the court must allow Congress to exercise its own review powers, which is automatic rather than initiated. Hindi ito kinagat ng mayorya na naniniwalang hindi na kinakailangan pa ng joint session kung wala naman intensyon ng Kongreso na i-revoke ang martial law declaration. Matapos ang masinsinang closed-door briefing patungkol sa sitwasyon sa Marawi City at plano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng batas militar sa buong Katimugan, lalong tumindi ang pagnanais ng majority bloc na suportahan ang desisyon ng punong ehekutibo para malabanan ang atake ng terorismo na nakasentro ngayon sa Marawi. We are dealing with terrorists, Mr. President. So, as I stated earlier, there really is an urgent and a compelling reason to declare martial law. Kaya naman sa botong 9-12 laban sa resolusyon, tuluyang ibinasura ng Senado ang pagsasagawa ng joint session para pagdebatehan ang deklarasyon ng batas militar. Pinasalamatan naman ng Malacanang ang mga senador sa kanilang pagsuporta sa deklarasyon ng martial law. Binigyang diin naman ng pamahalaan ng panawagan sa nalalabing miyembro ng Maute Group na sumuko na hanggat may pagkakataon pa. May ulat si Rocky Ignacio. Sa kabila ng batikos mula sa kanyang mga kritiko, pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 15 senators na nagpahayag ng suporta sa Proclamation 216 o Deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bagamat naging maingat pero determinado ang Pangulo na wakasan ang karahasan sa bahagi ng Marawi City. Mahalaga rin niya ang tulong at kooperasyon ng buong pamahalaan kasama na ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Ito'y upang mapagtagumpayan ang laban na inihahasik ng kaguluhan ng mga kalaban ng Estado kasabay ng pagbibigay daan sa pagbalik ng peace and order sa buong Mindanao. Kasunod dito, mahigpit pa rin nakatutok ang Pangulo sa pangyayari sa Marawi City. Nananatili ang airstrike ng tropa ng pamahalaan sa lugar para maiwasan pa ang tinatawag na pinsala sa buhay at ari-arian doon. Panawagan ng palasyo sa Maute Group, sumuko na hanggat may pagkakataon pa. First, precision airstrikes have been judiciously used to prevent collateral damage and employed at specific targets of resistance to protect our troops and to hasten clearing of the city of terrorist elements who continue to resist. We call on the remaining terrorists to surrender while there is an opportunity. Civilians killed by local terrorist groups as of yesterday, May 29, has been 19. Civilians rescued, 560. Bagamat pulisiya ng gobyerno ang hindi makipagnegosasyon sa mga terorista, naging bukas naman anya si Pangulong Duterte sa posibleng dialogo. Well, already has opened the doors, right? I mean, as you can very well see. But the mere fact that he states it, that means to say that he's open to it, and if the mechanism is he has opened it, and there should be some adequate response to that. As you can very well see, that the way he has run his cabinet, it's from left to right, right to left, top to bottom. In other words, he's very, very open to dialogue. So his sincerity regarding the matter should not be questioned. Yes.
But sir, there's an ongoing operation, so where is the opportunity for them to come in and... They can always back channel, right? Okay. Is there an appointed emissary for this? Or? Well, that I don't know. But if so, they can always find a way. But sir, isn't it the policy not to negotiate with terrorists? Not to negotiate with them, definitely. But in this particular case, we have that's already policy. Okay, so I will not presume on that. The only thing I can respond to is the fact that the President himself has said this is open. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 65 ang namamatay sa panig ng Maute Group at 20 sa tropang sundalo sa patuloy na operasyon sa lugar. Gate ni Abella, nakatuon ang operasyon sa pag-neutralize sa Maute Group, clearing operations, pagliligtas sa mga residente at pagpapaabot ng kaukulang tulong sa mga apektadong residente. Sa iba pang balita, ipapatawag ng Kamara sa isang executive session ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos hilingin ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na i-convene ang Kamara bilang Committee of the Whole. Mareport si Marita Muahe. Mapapangunahan ng Kongreso bilang Committee of the Whole para dinggin ang martial law report ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan sa mga inimbitahan ng Kamara para dumalo sa isina Executive Secretary Salvador Medialdea, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at incoming Department of Interior and Local Government Secretary General Eduardo Año, Department of National Defense Chief Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon at iba pa. Ito naman ang pagkakataon ng mga miyembro ng Kongreso na magtanong upang mabigyan ng kaliwanagan. Malinaw naman yung report ng ating Pangulo, pero siyempre yung mga miyembro ng Kamara, meron ding mga katanungan, yung gustong magtanong, itanong na para maliwanag. Sa interview na ibinigay ni House Speaker Pantaleon Alvarez, muling nilinaw nito ang dahilan kung bakit sa tingin niya ay kinakailangang magdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Samantala, may posibilidad naman daw na mag-convene ng upper at lower house ng Kongreso bago matapos ang 60 araw ng batas militar sa Mindanao. Sakaling hilingin umano ng Pangulo na palawigin ang martial law, malinaw sa konstitusyon na sa pamamagitan ng joint voting ng majority ng Congress ay maaaring mangyari ito. Kung sa tingin naman ng Kongreso ay wala ng banta ng terorismo at hindi na kailangan ng martial law, maaari nila itong i-revoke. Pag halimbawa, sabihin ng Kongreso na ay hindi dapat mag-declare ng martial law. So kailangan namin mag-convene, joint session. Pero kung wala namang objection, bakit tayo mag-convene? Bilang isang taga Mindanao, para kay Alvarez, tama ang desisyon ng presidente. Dagdag nito, isa sa mga mandato ng Pangulo ay ang proteksyon ng mamamayang Pilipino. Pag tiga doon ka, mafe-feel mo na kailangan talaga. At tama yung ginawa ng presidente. Pagka hindi ka naman tiga roon, tiga rito ka, o kung tiga saan ka, medyo tumahimik ka na lang muna. Kasi kami yung concern kami doon Security namin yun. Samantala, nagpalabas na rin ng suporta ng kanilang deklarasyon sa martial law ang mga Muslim legislators ng mababang kapulungan. Kasabay nito, hinihiling nila ang panalangin ng ating mga kababayan para sa kapayapaan sa buong Mindanao. Personal na binisita ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga sugatang pulis na nakipagbakbakan sa Marawi City. Ginawa niya ito upang maipakita ang suporta sa kanyang mga tauhan. Mula sa Marawi City, may live report si Eunice Samonte. Eunice? Pasado alas 10 ng umaga, bumalik na sa Maynila ang helicopter mula sa 103rd Infantry Brigade sakay si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na bumisita sa mga sugatang pulis na nakipaglaban dito sa Marawi. Bagamat nagmamadali para sa kanyang susunod na aktibidad, ayon sa hepe ng PNP, ang kanyang personal na pagbisita ay parte ng kanyang mandato bilang Chief PNP at upang personal na maramdaman ng kanyang mga kapwa-pulis ang suporta ng buong kapulisan sa mga patuloy na nakikipaglaban at nagbubuwis ng buhay para sa bayan. To boost the morale of my troops, just a plain moral booster. I want them to see that I am here
At ako rin, mapapalagi rin ako pag nakita ko sila. Hindi ako nakakatulog while andito sila, malayo ako. I want to visit them and to know what's the real situation. Sa kanyang panayam sa PTV News, sinabi ni PNP Chief Police Director Ronald Bato de la Rosa na nais niya sanang sumama sa mismong gyera upang personal na gabayan ang mga pulis. Ngunit di aniya siya pinayagan ng mga nakatataas. Ito nga sana pero pinagbawalan ako Ayaw nila. Maraming violation na mangyayari pag kasama. Pinuri din ito ang martial law declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte na aniya ay malaking tulong sa pagsuport ng terorismo dito sa Mindanao. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang hepe ng PNP sa mga apektado ng giyera at tulong sa mga pulis na nasawi sa operasyon. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na protektado ang karapatang pantao sa Mindanao sa ilalim ng martial law. Ipinaliwanag ng kalihim na layunin ng pagdeklara ng batas militar sa Mindanao dahil sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Ayon kay Cayetano, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing hindi nito papayagan na aabusuhin ng mga sundalo ang kanilang kapangyarihan sa Mindanao. Tiniyak din ng opisyal na bukas sa mga korte at kongreso habang umiiral ang martial law sa rehiyon. Magpapaabot ang pamahalang lungsod ng Davao ng 1 milyong pisong relief assistance sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City. Handa ring tumanggap ang Davao City ng mga evacuees na lubos na naapektuhan ng operasyon ng militar kontra sa rebelding Maute Group. Mareport si Kirby Cristobal. Nakatakdang ipadala anumang oras ng Davao City Government ang 1 milyong pisong halaga ng tulong para sa mga naapektuhan ng karahasan sa Marawi City dulot ng teroristang grupong Maute. Ayon sa impormasyon na natanggap ng PTV News, kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Davao sa Armed Forces of the Philippines upang maihatid ang relief assistance sa mga apektadong residente. 500 sako ng bigas ang naka-standby na ngayon na nakatakdang dalhin sa Iligan City kung saan lumikas ang mga taga-Marawi. Inaasikaso na lamang ngayon ng mga opisyal ng Davao ang security assistance na magmumula sa AFP at PNP upang makarating ng maayos ang nasabing tulong. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng hold and secure method at mas pinaigting pa ang security check sa mga entry at exit points maging sa mga coastal areas ng lungsod. Wala pa rin natatanggap ang lungsod na anumang report hinggil sa pang-aabuso ngayong umiiral ang batas militar sa Mindanao. Dagdag pa nito, bukas ang lungsod ng Davao sa mga evacuees na lubos na naapektuhan dahil sa patuloy na operasyon ng militar kontra sa Maute Group. Umapela ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na maging maingat sa mga pinopost sa social media hinggil po sa operasyon ng militar sa Marawi City. Nagpaalala rin ng AFP sa mga mamamahayag hinggil sa mga larawan o video na maaring maglantad sa posisyon ng tropa ng pamahalaan. May report si Eunice Monte. Pinaalalahanan ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na maging maingat sa mga larawang ipinopost at sinishare nila sa kanilang social media accounts kaugnay ng nangyayaring gulo sa Marawi. Ang lokasyon ng ating mga sundalo nila ay mahalagang hindi maisa publiko upang di makapigil sa mabilis na operasyon ng militar. Ayon kay Brigadier General Rolly Bautista, Commander ng 1st Infantry Division, sensitibo ang kilalalagyan ng ating mga sundalo lalo pat nagmo-monitor rin ang mga kalaban. Aminado rin ito sa ngayon na wala pang espesipikong oras at panahon na masasabing masusugpo ang teroristang grupo dahil sa mga sibilyan na ginagawa umano nitong human shield. Depende kasi sa lawak ng area and yung dami ng kalaban doon, no? Pag sinabi mong lawak ng area, sa urban kasi, ang concept doon is you are clearing room by room, floor by floor, and building by building. So yung punestan ngayon ng kalaban is a commercial center. So basically, mga high-rise building yan, may 5. So definitely, we cannot tell the time. On the aspect of the enemy, it will also again depend on other terrorists that will be coming in. The more numbers that will be coming in, then there will be more resistance. So
definitely matatagalan. Pinaalalahanan din ng AFP ang mga miyembro ng media na limitahan lamang ang paggamit ng mga videos na maaaring maglantad sa posisyon ng ating mga sundalo. Samantala, ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na batay sa mga nakuhang impormasyon ng militar ay tinangkaan niyang sunugin ng Mauti Group ang buong Marawi City ngayong panahon ng Ramadan, ngunit napigilan matapos masurpresa ng AFP ang grupo ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon sa isinagawang raid sa kanyang safe house sa Barangay Basak, Marawi City. Sa patuloy na sinasagawang clearing operation sa Marawi City, umabot na sa 61 ang bilang ng napatay sa panig ng Maute, samantalang 15 naman ang nasawi sa panig ng gobyerno at 61 ang wounded in action. Nagpapatuloy naman ang rescue operations ng militar sa mga biktima na naipis sa teroristang grupo hanggang sa mga oras na ito. Sa iba pang balita, aabot na sa kabuuang 8.42 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang shabu ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA mula ng ilunsad ng Duterte administration ang kampanya kontra sa illegal na droga. Sa datos na inilabas ni PDEA spokesperson Derek Carion, umabot na sa 1,684 kilo ng shabu ang kanilang nakumpiska sa 59,364 na anti-drug operations sa buong bansa. Dahil sa walang humpay na operasyon, sinabi ni Carion na umaabot na sa 5 milyong piso ang halaga ng 1 kilo ng shabu, habang 25,000 pesos naman ang street value ng 1 gramo nito. Nakaaresto na rin ang PDEA ng 78,804 drug suspect at nakapagpasuko na mahigit 1.2 million drug users. Samantala, as of May 23, 2017, ay nasa 3,027 drug suspects ang napatay sa engkwentro, habang nasa 43 naman ang napatay sa panig ng pulisya na may 27 nasugatan. Bukod sa PDEA, kabilang din sa mga anti-drug agencies ng gobyerno ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Bureau of Customs.